Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa kabila ng pagtaas ng kaso ng influenza-like illness na isa sa mga naging dahilan ng ipinatupad ng DepEd na suspensyon ng face-to-face classes sa Metro Manila, nilinaw ng Department of Health na walang dapat ikabahala ang publiko hinggil sa sakit. Ito'y sa kadahilan ng nananatiling mababa umano ang bilang ng kaso ng influenza-like illness kung ikukumpara sa naitala noong nakaraang taon. Dagdag ng DOH, hakbang lamang ang suspensyon ng klase bilang pag-iingat. Pinapayuhan din na ang kagawaran ang publiko na manatiling maingat, magpabakuna laban sa trangkaso at panatilihin ang kalinisan upang maiwasan ang sakit. Sa kabilang banda, muli na namang nakaranas na karahasan mula sa China ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR matapos itong habulin at bombahin ng tubig ng Chinese vessel sa West Philippine Sea. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG ang muli na namang karahasan na nangyari sa isang barko ng Bureau of Aquatic Resources o BFAR matapos itong bombahin ng Chinese vessels sa Pag-asa Island nitong linggo. Ayon sa PCG, lumapit umano ang pwersang pandagat ng China, partikular ang Chinese Coast Guard vessel na may bow number 21559 at binombahan ng kanilang mga water cannon ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Bunsod nito, nagdulot ng minor structural damage sa barko ng BFAR, ngunit wala namang nasugatan sa mga tripulante. Kaugnay nito, ipinahayag ni PCG Commandant Ronnie Hilgavan na ang panggigipit ng China laban sa Pilipinas na kinakaharap ngayon ay nagpapatibay lamang sa katatagan ng bansa. Ang mga mangingisdang Pilipino umano ay umaasa sa mga katubigang ito, kaya naman hindi dapat isuko ang ating teritoryo sa anumang dayuhang kapangyarihan. Sa kabilang banda, ilang bansa naman katulad ng Estados Unidos, Japan, United Kingdom at Australia ang kinundina ang agresibong aksyon ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kanilang mga hindi pagkakaunawaan ay dapat malutas ng mapayapa alinsunod sa international na batas. Nananawagan rin ang delegation ng European Union sa Pilipinas na itigil ang karahasan at respetuhin ang mga tuntuning nakabatay sa international na batas, kabilang ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Binigyang diinan nila na ang kalayaan sa paglalayag ay dapat na itaguyod. Samantala, ayon kay WPS spokesperson Jay Tariela na sa kabila ng mga taktikang pang-aapi at agresibong aksyon na ito, nananatiling determinado ang PCG at BFAR na ang presensya aniya sa Kalayaan Island Group ay napakahalaga sa pagprotekta sa mga karapatan at kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nag-anunsyo ang Department of Education National Capital Regional Public Schools ng suspensyon ng face-to-face classes mula October 13 hanggang 14. Ito ay upang magsagawa ng building check, bunsod ng mga naranasang lindol sa bansa at room disinfection at sanitation, bunsod naman ng pagtaas ng kaso ng influenza-like illness sa mga mag-aaral at school personnel. Upang di maantala ang pagkatuto ng mga mag-aaral, ipapatupad sa mga paaralan ng alternative delivery modalities o ang synchronous at asynchronous learning. Samantala, hinihikayat naman ang private schools na magsagawa rin ng hakbang gaya nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, FIVOX, naobserbahan ang pagtaas ng seismic activity ng Bulkang Bulusan. DOH, nilinaw na walang dapat ikabahala ang publiko sa influenza-like illness. Barko ng BFAR, muling binomba ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. BOC NAIA,
nasabat ang mahigit 109.8 milyon na shabu mula Vietnam. Prosesyon ng La Naval de Manila, dinaluhan ng libo-libong deboto. Puwersa ng kapulisan, umantabay. NDRRMC, mas palalakasin ng information, education, communication campaign upang sulong ang kahandaan sa lindol. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.